Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Umatikabong habulan. Kinarnap na SUV na corner ng mga pulis. Karnaper nakipagmatigasan pa. News 5 exclusive. Bahay ng kontraktor na nakawan ng 14 million pesos. Ang mga akyat bahay, mga pulis. Karumal-dumal namang krimen. Lalaking broken-hearted, pinuputan ng mapag-asar na kaibigan. Ulo ng biktima, iniwan sa ibabaw ng refrigerator. Ilang bayan sa Cebu, binahana naman. Bagyong Wilma, posibleng maglandfall sa Eastern Visayas ngayong gabi. Eto na nga. Piolo Pascual, Enrique Hill at iba pang bigating artista haharap sa MediaCon ng MMFF entry na Manila's Finest. Abangan yan mamaya live. Nakipaghabulan sa mga pulis ang carnapper na nagnakaw ng SUV mula sa pinagtatrabahuhan niyang auto shop sa General Santos City. Ang suspect posibleng masama raw ang loob dahil sisisanti na raw siya ng kanyang amo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Harurot kung harurot ang SUV na yan sa barangay Apopong sa General Santos City. Sabay biglang huminto. Kitang basag ang windshield at halos matanggal ang bumper ng sasakyan. Maya-maya, dumating ang isang patrol car. Bumaba ang mga pulis na sakay nito at pinalibutan ang sasakyan. Nakaw pala ang SUV at kalahating oras nang hinahabol ng mga otoridad. Nakabangga na raw ito ng ilang sari-sari store at mga motorsiklo. Ang SUV driver ayaw pang paawat. Nag-atras abante pa rin kahit hinarangan na ng mga pulis. Nilagyan na rin ng mga bato ang gulong ng SUV. Tuluyan itong na-corner nang bumack up ang isa pang patrol car. Pero nagmatigas pa rin ang carnapper, kaya kinaladkad na siya ng mga pulis palabas ng sasakyan. Base sa investigasyon, tinangay ng sospek ang SUV mula sa isang auto shop sa naturang barangay. Nasa pulpa sa CCTV ang pag-akyat niya sa gate ng shop bago ang pangangarnap na pag-alamang empleyado ng auto shop ang suspect. Ang background dito, ano siya, actually trabahante ito siya nung may-ari nung sasakyan. So alam niya ano yung susi. Hindi lang siguro sila nagkasundo, parang gustong sisantihin itong trabahante. So yun na yung ginawa niya. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong carnapping at reckless imprudence resulting in damage to properties. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ipinasasara na ang 9 na kumpanya ng mga diskaya dahil hindi nagbayad ng higit 1 bilyong pisong buwis. At kanina, ipinasubasta ang iba pang luxury cars ng mag-asawa. Pero wala pa rin nakabili sa Rolls-Royce na may kasamang payong. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Going once, going twice. Sold ang 2 sa 4 na luxury cars ng mga diskaya na ipinasubasta kanina ng Bureau of Customs. Sa halagang 3.48 million pesos, nabili ng RMCE Metal Products Trading Corporation ang Toyota Tundra. Habang ang Toyota Sequoia naman ay nakuha ni Jose Maria Esteban III sa halagang 6 million pesos. At wala namang nakabili sa Bentley Bentayga at sa kontrobersyal na Rolls-Royce ng mga diskaya. No interested bidder for sale at number 067-2025. This is considered as failed. Masyado raw kasing mahal ang presyo nito. Anong mangyayari ngayon sa mga luxury cars na ito na milyong-milyong piso ang halaga? Ngayong bigo ang pamahalaan na maipasubasta ang mga ito. Papasok ngayon ang Bureau of Customs sa tinatawag na negotiated sale o direct offer. Sa ganyang sistema, tatanggap ang BOC ng mga alok na bilhin ng mga luxury car. Pwede ring sirain ng mga ito, pero hindi pa yan option sa ngayon. May pakinabang ito, lalong-lalo na sa kondisyon ng ating bansa na nangangailangan po tayo ng pondo.
Bukod sa mga sasakyan, 9 na kumpanya ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang ipinapasara ngayon ng Pasig Local Government Unit. Kabilang dyan ang St. Gerard Construction na nakakuha ng mga maanumalyang flood control projects. Ang dahilan, hindi raw nagbayad ng higit 1 bilyong pisong tax ang mga Diskaya. Kahapon, binawi na rin ng Securities and Exchange Commission o SEC ang registration ng St. Gerard Company at St. Timothy Construction Corporation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Isasayos ang drainage system sa Araneta Avenue sa Quezon City para masolusyonan ang matinding pagbaha sa lugar. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kaya mabilis bahain ang lugar dahil sa sobrang liit ng drainage, kaya dapat daw malaki nito. Target itong matapos sa February 2026. Bukod dyan, palalalimin din ang San Juan River kung saan dumidiretso ang tubig mula sa drainage ng Luzon. Magtatayo rin ang pumping station sa lugar. Frontline showbiz na tayo. Paano nga kaya kapag nawalan ng internet ilang araw bago ang Pasko? Yan ang sasagutin sa Metro Manila Film Festival entry na Reconnect with actor-producer Gerald Anderson. Kwento ni Gerald, nabuo raw ang concept ng pelikula habang nasa taping siya ng Boy Bus The Undesirables. At talagang na-inspire daw siya sa idea, kaya pinili rin niyang maging co-producer nito. Naging inspiration din daw ni Gerald ang kanilang pelikula para mag-detox from social media once in a while. Ang Reconnect din ang only Christmas-themed entry sa 51st MMFF. Mapapanood ang 8 entries sa December 25. Ang goal namin is sana paglabasin na ng sinihan, all the emotions, pag-love, kilig, family values, makukuha nila. But at the same time, parang sana there's questions like, parang kapag huwag tayo tumutok masyado sa social media. Susunod, pagawaan ng mga peking branded na damit, sinalakay, pati mga tindahan na nagbebenta rito, damay. Isinauling bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury, ipinababalik ng Korte Suprema sa ahensya. At mapang-asar na kaibigan, pinugutan, ulo ng biktima iniwan sa ibabaw ng ref. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bistado ang isang warehouse na gumagawa ng mga peking branded na damit sa Balagtas, Bulacan. Nakumpiska ang halos 30 million pesos na halaga ng mga peking damit. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa warehouse na ito sa Balagtas, Bulacan, tumambad sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation, Fraud and Financial Crimes Division ang libo-libong t-shirt. Inireklamo ng 2 kilalang apparel brand ang nasabing warehouse na gumagawa raw ng mga peking produkto nila. Kasama rin ng NBI ang representative ng isa sa nasabing brand na personal pang ininspeksyon ng ilang damit at sticker. Can you examine it and determine kung yan ay, if that is a counterfeit or original item? Okay. It's their IPO label but it's counterfeit. Ayon sa NBI, 1 taon na raw nag-ooperate ang nasabing warehouse. Aabot sa 28.6 million pesos ang halaga ng mga counterfeit items. So most probably, they saw the opportunity of earning money, a lot of money, kaya they manufactured these items. Ilang empleyado ng warehouse ang inabutan ng mga operatiba. Wala raw noon ang mga may-ari, pero tukoy na ng NBI ang kumpanyang nasa likod ng pagawaan. Matapos ang raid sa warehouse, ilang tindahan sa Binondo, Maynila ang pinuntahan ng NBI. Dito raw ibinebenta ang mga peking t-shirt. Kinumpiska ang mga paninda roon. Maaari ring sampahan ng kasong trademark infringement ang mga may-ari ng mga tindahang ito.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kasama na sa mga inireklamo kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan, sina dating Senator Bong Revilla at dating Congressman Zaldico. Ayon sa Department of Justice, isinama na bilang respondents ang dalawa dahil sa mga nakalap na karagdagang ebidensya. Lumalabas daw na proponents sina Revilla at Co ng mga proyekto ng contractor na Sims Construction. Binigyan ng 5 araw ang dalawa para sumagot pero humiling sila ng dagdag na panahon. Matatandaang kasama sa inirekomenda ng NBI sa DOJ na sampahan ng reklamo sina Revilla at Co base sa mga salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Initially, those who were charged in those 2 cases only involved DPWH officials. But eventually there were pieces of evidence that were submitted by the National Bureau of Investigation, and this time it included proponents. May buwena manong panalo na ang Team Pilipinas sa 33rd SEA Games bago pa man ang opening ceremony ng tournament. Nagwagi ang ating mga pambato kontra sa Team Indonesia sa preliminary round ng polo mixed at 2-4 goals. Nagtulong-tulong ang national squad na binubuo ng mga veterano at rising stars para makuha ang panalo sa score na 5.5-3. Umaasa ang Team Pilipinas na magtutuloy-tuloy ang momentum lalo't ang host country na Thailand ang sunod nilang makakalaban bukas. Susunod, lalaking broken-hearted, pinugutan na ang kaibigang ng asar sa kanya. At ang ngutya ng Section E, pasok sa top most search sa Google ngayong taon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa maselang balitang ito, pinugutan ng isang lalaki ang kanyang kaibigan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ipinatong pa ng suspect sa ibabaw ng refrigerator ang ulo ng biktima habang ang katawan nakahandusay sa semento. Base sa investigasyon, nagiinuman ng dalawa na magkainitan. Naungkat daw kasi ang problema ng suspect sa kanyang love life. Nagkaasaran hanggang sa nauwi sa pananaksak. Sumuko naman ang suspect at nakuha ang kutsilyong ginamit niya sa krimen. Matapos taasan ang sweldo ng militar at uniform personnel, nagpapalakas daw ba si Pangulong Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines? Bukod sa anunsyong dagdag sahod ay matatandaang naghapunan pa sa Malacanang ang Pangulo kasama ang mga matataas na opisyal ng AFP kamakailan. Sa gitna yan ang umuugong na coup d'etat raw habang kaliwat kanan ng mga protesta kontra korupsyon. Ay kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang halong politika at sadyang deserve lang daw ng mga sundalo ang aumento. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. So sa mga ganyan mga usapin, mga negatibo na ibinibigay at pinupukol sa Pangulo, hindi po ito magpapatigil sa Pangulo para bigyan ng tulong ang ating mga kasunduluhan. Ay naman sa Trade Union Congress of the Philippines, dapat walang double standard. Kung kaya ni PBBM na taasan ang sahod ng militar, dapat kaya ring taasan ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Inilabas na ang schedule para sa mga laban ng Team Pilipinas sa basketball at volleyball sa 33rd Southeast Asian Games. Ang pambato natin sa men's basketball, Gilas Pilipinas, unang lalaban sa December 14 kontra sa Team Malaysia. Team Vietnam naman ang sunod nilang makakalaban sa December 15. December 13 naman ang unang schedule ng Alas Pilipinas men's team kung saan makakaharap nila ang Team Myanmar. Susundan yan ng mga laban kontra sa Cambodia at Indonesia. Ang Alas women's team naman, host country na Thailand kaagad ang makakalaban sa December 11.
Makakalaban din nila ang Team Singapore. Panoorin ang mga laban ng Team Pilipinas sa SEA Games sa One Sports, RPTV, One Sports YouTube at Pilipinas Live App. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tang. Susunod, 5 pulis ng loob sa bahay ng isang private contractor sa Pampanga. 14 million pesos na cash tinangay. Mga pasahero ng barko sa Cebu stranded dahil sa bagyong Wilma. At bigating stars ng MMFF entry na Manila's Finest haharap sa media conference. Abangan yan mamaya live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nanakawan ng 14 million pesos ang bahay ng isang private contractor sa Pampanga. Ang akyat bahay, mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa garaheng ito ng isang bahay sa Porac, Pampanga, alas 8 ng gabi noong November 25, dumating ang dalawang lalaking naka-jacket, sombrero at guantes. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang papasok sila sa bahay na pagmamay-ari ng isang engineer at private contractor. Kalahating oras lang matapos niyan, nakauwi na sa bahay ang kontraktor. Doon na niya nadiskubring nanakawan siya. Aabot sa 14 million pesos ang natangay sa bahay ng kontraktor. Agad niya itong inireport sa mga otoridad. Mabilis namang rumisponde ang mga pulis sa lugar. Pagdating nila sa bahay ng biktima, may napansin silang isang lalaking nakamotor na kahina-hinala ang kilos. Sinita at hinabol ng mga pulis ang rider na napag-alamang isa ring pulis. Allegedly, meron silang sinusurveillance doon sa lugar. So upon checking na pulis nga siya, assign nga siya doon, so pinaalis na natin. Sa backtracking ng Porac Police Station, nakakuha sila ng ilang CCTV footage at nakilala nila ang 5 pulis, 4 mula sa Angeles City at isang nakadestino umano sa Zambales. Walang lugar sa PNP yung mga ganyang mali, if mapatunayan mali. Nanawagan na rin ang Angeles Police kay Interior Secretary John Vic Remulla para magsagawa ng malalimang investigasyon sa mga sangkot na pulis. Nakarating na rin kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente. Sisiguraduhin daw niyang matatapos ang investigasyon sa lalong madaling panahon. Kung mapatunayang may sala, hindi lang daw matatanggal sa serbisyo ang mga sangkot na pulis, kundi makukulong din. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Proud daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Ilocos Norte Representative Sandro Marcos matapos itong voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure kahapon sa gitna ng pagkakadawit sa budget insertions. Sabi ng Malacanang, malinaw na kinikilala ng presidential son ng ICI, hindi raw tulad ng iba. Bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. Giit pa ng palasyo, kung walang tinatago, hindi dapat magtago. Yan ay matapos isnabi ni Davao City Representative Pulong Duterte ang imbitasyon ng ICI. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Hindi naman itinanggi ng Malacanang ang posibilidad na buwagin ang ICI. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na baka tapusin na ng komisyon ng trabaho nito sa loob ng 1 o 2 buwan. Pero itinanggi ng palasyo na nagkulang sila sa pagbibigay ng suporta sa komisyon. Sapat din daw ang 41 million pesos na pondo ng ICI, bagamat na-delay lang ang pagre-release nito. Ang kakulangan sa budget ang isa sa mga ikinadismaya ng nagbitiw na ICI Commissioner na si Rogelio Singson. Kwento rin ng dating miyembro ng ICI na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi pa rin nababayaran ang 30,000 pesos na inabono niya sa investigasyon.
Kaninang umaga lang, kinumpirma ng ICI na na-release na ng DBM ang kanilang pondo. Ipinakiusap na po natin, since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI. Para sa ICI, tuloy lang ang kanilang trabaho hanggang sa maisipan ng opisina ng Pangulo na buwagin na sila. Sa programang One Balita Pilipinas, pinasinungalingan din ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ang issue na siya ang susunod na magre-resign. General, sa panayam po ng sa totoo lang sa 1PH kay former ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay may naririnig siyang susunod daw po ng magre-resign. May mga sources din po kami, General Azurin, na nagsasabing kayo mismo ay maaaring susunod ng magre-resign. Wala akong katotohanan po yon, specifically po doon sa mga ina-allege po nung nag-report na hindi ho maganda ang relasyon namin ng aming chairman na si Chairman Andy Reyes. Sa punto po na pagre-resign ay wala pa po sa aking kaisipan. Sa ngayon, ipinagpaubaya na ng Malacanang sa Kongreso ang pagbibigay ng ngipin sa ICI. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kinasuhan na sina Sara Diskaya at siyam na iba pa kaugnay sa isang ghost flood control project sa Davao Occidental. Binababantayan naman sila ng Pangulo sa mga otoridad para huwag silang makatakas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang multong flood control project na ito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, ang nagpamura noon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito? Hindi mo ba siya iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Higit 2 buwan matapos inspeksyonin ang proyektong ginastosan ng halos 100 milyong piso, ngayon mananagot na raw ang mga dapat managot dyan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-anunsyo niyan. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Kabilang nga riyan si Sara Diskaya na siyang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na nasa likod ng naturang ghost project. Ayon kay PBBM, January 13, 2022 nang makuha ng kumpanya ni Diskaya ang proyekto, panahong hindi pa si PBBM ang Pangulo. Pero nitong Setyembre nga ay nabisto ng CIDG at DPWH ang totoo. Ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Bukod kay Sara Diskaya, isa pang opisyal ng St. Timothy at 8 DPWH officials ang kinasuhan ng non-bailable o walang piyansang malversation through falsification, pati na paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Alinsunod sa utos ng Pangulo, plano ng Office of the Ombudsman na humiling ng whole departure order laban sa mga kinasuhan. Isinailalim na rin sa preventive suspension ng mga DPWH officials. Ayon pa sa Ombudsman, nasa salary grade 25 pababa lamang ang mga sangkot na opisyal ng DPWH. Dahil dyan, hindi sila sakop ng Sandigan Bayan. Kaya naman sa Digos City Regional Trial Court sa Davao del Sur isinampa ang kaso. Mabigat ang ebidensya laban sa kanila, lalo't may mga pinaking dokumento raw para makakurakot ng milyon-milyong piso. They are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers that triggered the release of the entire project cost. Ang PNP naman nakahandang umaksyon oras na ilabas ang arrest warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inireklamo ang isang freight forwarder company dahil sa umano'y mga nawawalang balikbayan boxes.
Siyam na OFW at 4 na kaanak ang napasugod sa tanggapan ng NBI dahil hindi pa rin nila natatanggap ang matagal na nilang pinadalang mga pasalubong at personal na gamit. Paliwanag ng Bureau of Customs, hindi nagbabayad ng duty fees o buwis ang inireklamong kumpanya kaya natetenga sa customs ang boxes. Posibleng aabot daw sa higit 10,000 OFW ang apektado ng inireklamong freight forwarder. Pinaiimbestigahan na ng NBI o paiimbestigahan na ng NBI ang kumpanya at pag-aaralan ang posibleng ikaso laban dito. Nanawagan ang Malacanang sa grupong Manibela na huwag nang ituloy ang tigil pasada sa susunod na Martes. Pamasko na lang daw sana nila ito sa mga pasahero. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, maraming commuters ang mapeperwisyo lalo't magpapasko na. Kaya idaan na lang daw sana ito sa pag-uusap. Inatasan ng Pangulo ang DOTR na makipagdialogo sa Manibela. Kanina may patikim ng tigil pasada ang grupo sa Metro Manila na sinabayan pa ng kilos protesta caravan. Isa sa mga kinukundina ng grupo ang anilay walang habas na pangungutong ng mga enforcer sa mga maliliit na tsuper. Tayo na rin po mananawagan sa grupo ng Manibela. Alam naman po natin, Christmas season. Baka naman po pwedeng ipamasko nyo na. At mapag-usapan na lang po kung ano man yung mga hinaing nila. Pag-usapan po para ma-resolve agad. Binaha ang ilang bayan sa Cebu dahil sa ulan na dulot ng bagyong Wilma. Ang ilang barangay nakaranas na rin ng landslide. Live mula sa Cebu, nasa frontline ng balita si John Naroa ng News 5 Visayas. John, kumusta na ang lakas ng ulan at hangin dyan? Cheryl, sa mga oras na ito ay narito tayo ngayon sa evacuation area sa gym ng Barangay Tinago dito sa Cebu City, kung saan pansamantalang nanunulutan ang mga stranded na pasahero. Kasalukuyan silang inaasikaso ng DSWD para sa kanilang pagkain. Sa ngayon ay wala pa tayong nararanasan na pag-ulan at malakas na hangin dito sa Cebu City, pero makulimlim na ang kalangitan. Samantala, nagsasagawa na ng preemptive operation ng ilang bayan sa Cebu dahil sa mga pagbaha at landslide. Sa bayan ng Balamban, nagkalat ang mga tipak ng bato at binaha ang Trans-Central Highway. Gumuho ang lupa dahil sa walang humpay na pag-ulan sa lugar. Pahirapan na rin ang pagdaan ng ilang kalsada sa bayan ng Dumanhog dahil sa baha. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation sa barangay poblasyon bago pa man ang inaasahang masamang panahon dala ng bagyong Wilma. Sa pier ng Cebu City, inabutan naming mangiyak-iyak ang isang pasaherong galing Pangbataan at pauwi na sana ng Leyte. Isa lang siya sa daan-daang stranded na pasahero matapos kansilahin ng biyahe ng mga barko dito sa Cebu. Sa ngayon, tumutuloy muna sila sa covered court ng lokal na pamahalaan. Nakaposisyon na rin ang mga kagamitan ng disaster team ng Cebu, lalo na sa mga lugar na malapit sa bundok. Naka-activate na rin ang mga Emergency Operations Center. Naghahanda na rin ang mga empleyado ng Kapitolyo at volunteers ng mga relief goods at hygiene kits. Ayon sa head ng Cebu Disaster Risk Reduction and Management Office, naka-blue alert status na ang buong probinsya ng Cebu. Ibig sabihin, kalahati na ng DRMO personnel ang naka-duty ngayon at handa sa emergency. Posible rin daw na itaas sa red alert status mamayang gabi. Cheryl, sa forecast ng Pag-asa, isa ang Cebu sa tatamaan ng bagyong Wilma. Mamayang alas 9 ng gabi, inaasahan ang malakas na buhos ng ulan, pati na rin ang landfall ng bagyo sa probinsya. Cheryl. Maraming salamat, John Naroa, live mula sa Cebu City. Weather update tayo mga kapatid. Napakalapit na po sa ating landmass o kalupaan. Ito pong bagyong Wilma na huling namata ng Pag-asa sa layong 180 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar. Ito po ay nasa tropical depression, kategory pa din na may taglay ng lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Although napakalapit na sa ating landmass o kalupaan, ito po ay napakabagal na kumikilos. Dahil po dyan, ang magiging implikasyon po niyan, mas makakaipon po tayo ng mga tubig ulan mula dito sa bagyong Wilma at sa ating tinatawag na shear line. At mas tataas po yung ating mga tsansa ng mga flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Ito po ang bagyong Wilma ay mabagal na kumikilos nga, pakanluran at maaaring maglandfall pa bukas ng umaga dito po sa area ng Samar Region. Tatawid po yan ng Visayas mula Saturday hanggang Sunday at Sunday. Nandito na po yan sa may area ng Sulusi at maaaring tumawid ng Palawan mula
Sunday papuntang Lunes at dito na po yan sa bandang West Philippine Sea sa darating na Lunes. Kasabay po ng pagtawid niyan, dadali naman po niyan yung kanyang mga kaulapan. At ang epekto ng tinatawag nating shear line ay magpapatuloy pa ngayong papasok na weekend. Sa katunayan, meron pa rin pong nakataas na weather advisory ang Pag-asa. Possible po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains dito po sa areas ng Northern Samar, Eastern Samar, kasama po dyan ng Samar, Biliran, Leyte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Again, dahil nga napakabagal kumilos ng ating bagyo, mas marami po tayong ulan or tubig ulan na matatanggap mula dito sa ating shear line at sa ating bagyong Wilma. Samantalang possible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan sa mga areas ng Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, kasama na po dyan ng Siquijor, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, maging dito sa areas ng Surigao del Norte, Dinagat Island, sa Romblon at Camarines Norte. Kasabay nga po ng pag-akyat itong bagyong Wilma at pagtawid dito sa areas ng Visayas, yung ating mga pagulan ay madadagdagan naman sa mga areas ng Calabarzon, kasama na po dyan ang areas ng Pulilio ngayong papasok na Saturday hanggang Sunday dito sa Metro Manila. Maaliwalas po ang panahon natin ngayon hanggang bukas, magpapakita po ang ating araw. Possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms, pero sa darating na linggo, papunta pong Lunes, mas tataas ng bahagya yung ating mga tsansa ng pagulan. At pwede po tayo makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan. Although hindi kasing dami ng mga pagulan na nagbumula or kagaya ng sa Visayas, mag-ingatin po tayo sa mga posibleng magiging epekto nito. Mga kapatid, in-announce din ng Pag-asa o dineklara ng Pag-asa yung pagsisimula po ng ating tinatawag na La Nina sa Tropical Pacific Region na kung saan kabilang po ang ating bansa dyan. Ano po magiging implikasyon nito sa atin? Kapag meron po tayong La Nina, nararamdaman na po natin na mas marami po tayong nabubuong bagyo at pumapasok na bagyo sa loob ng ating par at mas marami po tayong natatanggap na pagulan. Ang epekto po ng La Nina ay magpapatuloy po hanggang unang bahagi ng 2026. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran. Lagi may panahon para sa iyo. Maagang pamasko ang hatid ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga taga Quezon City. Isang outreach program ang itinaos sa loob ng TV5 Broadcast Complex sa Novaliches. 300 pamilya ang inimbitahan dyan. Kasama riyan ang mga street sweepers, padyak at pedicab drivers, traffic enforcers, barangay health workers at volunteers. Binigyan sila ng Noche Buena package. Nakiisa rin dyan ang mga empleyado ng TV5 Network. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga kapatid natin sa sayawan. Hatid ng 2025 TV5 Christmas Station ID. Tuwing Pasko naman talaga ang Alagang Kapatid at ang TV5, talagang sinispread natin yung Christmas blessings natin. And this year, itong pagkakataon, ngayong araw lang na ito, 300 na mga kapitbahay natin dito sa Novaliches ang inimbitahan natin dito. So meron tayong mga padyalo. Simula pa lang ng ating walang patid ang Paskong Kapatid. 20 days na lang at magta-travel back to the 60s na tayo sa Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest Top Billed, syempre, by Piolo Pascual. At ngayong gabi nga ay nagsama-sama in one big gathering ang Manila's Finest Stars. Live mula sa New Frontier Theater, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ? Yes, kapatid! It's a Night of the Stars dito sa Quezon City para sa The Grand Gathering ng inaabangang Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest. At eto na, talagang finest of the finest dahil nakalatag na nga ang red carpet at nagsisimula na nga ito dahil pinasara po ang New Frontier Theater dito sa Quezon City para syempre sa isa sa pinakainabangang entry ngayong Pasko, mga kapatid, starring Piolo Pascual, Enrique Hill, and of course a star-studded ensemble. Bale mga kapatid, sa nakikita nyo, no, 60s feels ang setup dito sa New Frontier Theater para syempre talaga namang ma-imbibe ng ating mga friends from the press, ilang mga content creators natin, kasama ang stars ng Manila's Finest, ang mga aabangan at syempre ang mensahe ng pelikula na ito ngayong darating na Pasko. Kanina nga nakakwentuhan din natin ang ilan sa mga bida kagaya na Enrique Hill, na Ashlyn Olviga, na talaga namang blown away doon daw sa production design na ipapakita ng Manila's Finest sa pelikula, lalo na ng storya, which will also tackle some issues that we had back then dito sa Pilipinas
Pilipinas na present pa rin daw up until now and what we can learn from it. Ilan lang yan sa mga handog nila, kagaya syempre no, ng mga issue ng korupsyon, power tripping, at marami pang iba. Pero ang mananaig daw sa storya brotherhood, pamilya at pagmamahalan. Grabe, talagang marami pa rin daw sorpresa ang ibibigay ng Manila's Finest sa ating mga kapatid. Dahil tonight, masisilip na rin natin ang patikim o official trailer nitong Manila's Finest para sa mga dadalo dito sa New Frontier Theater. Pero mga kapatid, ayun na nga, no, talagang yun ang kailangan yung antabayanan dahil mamaya makakausap din natin syempre on the stage ang mga stars ng Manila's Finest na naka-livestream din po mga kapatid syempre sa lahat ng kapatid pages kagaya ng TV5, ng Media Quest at lahat-lahat na po, pati na rin po ng MMDA na present din po dito sa event na ito ngayong gabi. But guys, well, I'll just keep you posted dahil marami pa pong magaganap. Ito muna yung latest mula rito sa New Frontier Theater para sa The Night of Manila's Finest. Back to you guys. Maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, may scenic view, higanteng Christmas tree at makulay na Jones Bridge. Silipin natin yan live sa Pasig River Esplanade. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, sinong personalidad at ano-ano ang mga sinearch nyo sa Google ngayong 2025? Tingnan nga natin. Sa shows and series, top 6 sa most search sa Pilipinas ang mutya ng Section E. Number 1 ang Squid Game, sunod ang When Life Gives You Tangerine, at kasama rin ang K-pop Demon Hunters. Pagdating naman sa pinaka-sinearch na female personalities, naunguna ang Pinay record breaker sa tennis na si Alex Ayala. Pasok din sina Bea Boris, AJ Raval at ang K-pop group na Twice. Sa male personalities naman, pasok ang Marilag singer na si Dionella. Number 1 si Andy Byron at pasok din pati si Pope Leo XIV. Pampito sa most search si DPWH Secretary Vince Dizon. Ano mga kapatid, kasama ba sila sa mga sinearch nyo this year? At yan ang mga frontline sa showbiz ngayong Friday. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jenny Alipoon. Ito, para mas happy ang inyong weekend, naghahanap ba kayo ng perfect na pasyalan ngayong magpapasko? Abay tara na't dumayo sa Pasig Esplanade kung saan may only picture na, abay may only food trip pa. Dahil weekend na nga, bukas may pa-music and light show doon. Live mula sa Pasig Esplanade sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz! Cheryl, Julius, buhay na nga ang Pasig River Esplanade dito sa Maynila dahil sa nagagandahang ilaw at scenic view ng Pasig River. Another perfect pasyalan ngayong nalalapit na ang Pasko. Ramdam na ang Paskong Pinoy dito sa Pasig River Esplanade at from sunset view sa Binondo Intramuros Bridge, nagtatransform ang paligid dahil sa makukulay na ilaw sa Jones Bridge. May kita rin dito ang higanteng Christmas tree na inilawan ng Manila LGU nitong December 2. Bukod sa pamamasyal, pwede rin mag-food trip habang binabaybay ang tulay. Maraming food choices din dahil sa hile-hilerang stalls. Bukod sa nakasanay nating street food, may mga Indian at Chinese cuisine rin. Para mas enjoy ang pag-food trip, may mga lugar ding pwedeng tambayan habang ine-enjoy ang view. Kung trip nyo namang mag-picture-picture, may mga photo booth din dito at tindahan ng mga non-food item. Dahil nga sa ganda ng lugar, hindi ka talaga mauubusan ng picture-perfect spot. At ito pa, may love lock din dito na parabang nasa Paris, France ka. Kung weekend nyo planong pumunta, sakto yan sa Music and Lights Show tuwing alas 7 ng gabi. Cheryl, tuloy-tuloy nga ang pagdagsa ng mga tao dito sa Pasig River Esplanade para mamasyal.
Para sa mga kapatid nating gustong pumunta, bukas po dito mula 3 p.m. hanggang 12 a.m. Balik dyan sa inyo, Cheryl, Julius. Maraming salamat, Jazz Paredes. At mga kapatid, 20 days na lang. Pasko na. Lapit na, ready na ba kayo? Ready na. Punta tayo doon. Ako din. Nakagutom. Yes. Bukas. Tayo. Actually, ang dami nang pwedeng puntahan, mga kapatid. Traffic lang. Oo nga pala. Well, Patay tayo okay sa lang yan. traffic. normal na sa atin yan. Lalo na ngayong araw, Friday. Yes. Heavy traffic na ho. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Walang excited na tayo. Kahit na matagal pa, feel mo na. Christmas lights ay kumikislap na. Habang palapit lalong